isa doon yung Junjun, yung batang sa call center, yung sa call center. Kasi siguro dahil totoo dami kong mga kaibigan na may mga na-experience na ganun. Kaya sabi ko, no, baka totoo nga siya. And isa pa, yung ngayon lang, yung Lipa Massacre, yun po, sobrang ang lala na parang hindi ko ma-imagine na syempre ang totoong horror doon ay yung kaya palang patayin talaga kahit na alam mo yun, yung minsan kapag nawawala ka na sa katinuan, dahil meron tayong kagustuhang mangyari, kaya nating pumatay ng isang tao. Diba? Yun yung pinaka nakakatakot. And yung isa, yung sa mga dolls. Kasi meron akong experience kasi sa taping namin. Kaya totoo yun, yung dolls na yun. Meron kasing moment, comedy pa yung ginagawa namin, Dear Uge, hindi ko makakalimutan. Sa yung kwarto na yun, punong-puno ng mga dolls, lumang dolls kasi. Pagbukas, binuksan namin yung door, tapos medyo may kilabot na kasi may isa doon, sa dami ng dolls, merong isang nakaitim lang. Sabi ko, ang ganda nila, pero medyo nakakatakot. And then, lumabas kami, wala nang tao dun sa loob. Pagbalik namin, galing after ng take, hindi na namin mabuksan. Tapos sabi namin, wala naman tao, ang tagal namin, kumakatok, wala. So sabi namin, ma'am, hindi po namin mabuksan. Kailangan po sana namin yung gamit namin sa loob. Eto na. Pagpunta nung tao, nakaabang lang kami doon isang bukas lang. Parang doon namin naramdaman, baka nga meron. Tapos kasi iba yung kilabot. Totoo po yun yung nararamdaman mo. Minsan, parang may malamig na medyo kinikilabutan ka. Hindi naman po ako daw naniniwala sa horror. Pero, alam niyo yun, parang possible pala. Baka nga totoo. Kasi ako talaga, hindi ako paniwalain sa mga ganun. Hindi talaga ako matatakotin masyado pagdating sa mga ganun. Pero bilang sa Laguna kasi ako, medyo probinsya siya, yung tita ko ang nakakakita, medyo malayong kamag-anak, tita-titahan namin. Palagi siyang may nakikita, tinatawag niya tik-tik. Yung kapag may buntis, siya yung nakaka-experience. At kinukwento lang kasi sa akin, talagang may dila daw talaga. Kaya meron silang laging walis, yung panangga, meron silang mga ganon, tsaka asin. Pero ako, personally, ayoko na ma-experience yung baka, hello, ito totoo ko. Baka sabihin ganon. Pero, based sa mga kwento nila, totoong nangyayari daw talaga. And sa Berbalang naman, ang kaibahan dito, kasi ang aswang akala natin laging kinakain buhay Ang Berbalang kasi ang kinakain ito patay. So yun yung kaibahan niya. So thank you and congratulations po sa inyo. Mr. Dondon Servino. Wow! Dalawang daming fans, ha? And then ako, first question for Therese, of course. Ikaw, Therese, naniniwala ka ba sa konsepto ng sanib? Kasi ang partner yung sanib, di ba? If yes, meron ka bang personal encounter like, hindi man ikaw pala, pero sa mga relatives mo or friends mo? Ako, naniniwala ako na yung mga nakikita natin dito sa mundong ito ay either masasama or may mga forgotten missions sila. Doon ako naniniwala. Never pa ako nakakita or naka-experience, pero sa mga kaibigan ko, naka-experience sila. And yun lang yung nakukuha ko. And katulad ng sinabi ni Miss Jessica, yung main takeaway ko lagi sa mga ganun ay dapat laging magpakatatag sa faith mo para hindi ka sasaniban din ng iba't ibang mga spirit. Ayan, gaano ka special tong project na to sa'yo? Kasi ikaw known ka for yung mga pelikula mo medyo high acclaim, mga award-winning, so etong horror film na to, gaano ka-importante sa'yo? Ako po, katulad po nilang lahat, sobrang fan po ako ng KMJS Gabi ng Lagim. Kinilig po ako nung napasali din po ako sa isang episode ng Gabi ng Lagim sa mismong KMJS na show, directed by Gerald Taron po yun. And nung nabalitaan ko po na magiging pelikula siya, as in, pinagdasal ko, sabi ko, Lord, sana, mapasali naman ako doon kasi gusto ko po talaga mag-horror lagi. And then, nung message naman po ako ng hunter ko, para maging part ng story nila, Direct King, nag-yes po talaga ako. Kasi naniniwala din ako sa mga storya ng KMJS Gabi ng Lagim. Kasi hindi lang sila basta
nagpapatakot lang, ganyan. Lagi siyang may aral na involved. Like yung sa amin, sobrang, it's really about mental health and how we should take care of our loved ones and how we should really never give up. Kasi dun talaga mapupunta sa yung mga masasamang mga elemento, espiritu. Yun. Ayan, okay. Pero last question na lang. Pero Therese, kung wala ka ng choice at kailangan ka talagang masaniban, at bibigyan ka naman choice na mamili, so, sino na lang? Wala yun sa part ng question, pero sagutin mo na. Sino ang gustong... Sumanib sa'yo? Siguro si Beyonce. Okay. Gusto ko maging magaling mag-perform sa stage. Hindi na sa isip. Talaga? Oo, si Beyonce or si Michael Jackson. Ayun, si Michael kasi dead na, so pwede siyang sumanib. Thank you, Please wag Michael, pero... Okay, maraming salamat. Thank you. Fear is being forgotten. Yun talaga yung biggest fear ko. For me, it encompasses death kasi okay ako na ready na ako if ever man, sabi ni Lord, okay, tara na ganyan. Tara na. I mean, because I would want to be able to leave this world na naalala pa rin yung mga nagawa ko sa buhay, yung purpose ko sa buhay. I think sobrang sakit para sa akin kapag nakalimutan ka naman lahat. And for me to go past that is to do things with a purpose and to be intentional with my work. Kaya lahat ng mga ginagawa ko ngayon, para talaga siya sa mga tao, para sa purpose ko, which is pagkukwento. Kaya nagsistart na ako mag-produce, nagsistart na ako pumili lalo ng mga proyekto, on-cam man or behind-cam, para makalimutan man ako mismo, at least hindi makakalimutan yung mga gawa ko. Yun na. Naman po, to be honest, siguro po, yun nga, medyo malakas kasi loob ko. Pero losing someone I love, yun talaga. Siguro pag ikaw yung nauna, medyo okay pa eh. Pero yung kapag ikaw yung natitirang buhay, tas yung mga tao isa-isang nawawala na sa'yo, parang yun yung hindi ko pa rin matanggap hanggang sa ngayon. Parang ang sakit-sakit. Hindi ko kaya. Siguro yun yung talagang pinaka-kinakatakutan ko. That's why I always pray na lahat ng mga tao mahal ko at mahal din ako ay protektahan talaga because yun yung pinakamasakit. Lalo na kung biglaan. May nasanib din. Bukod sa nakakapagod siya talaga kasi yung lahat ng effort gagawin mo para yung energy mo, nakakatakot siya kasi ang nasa isip ko nun, what if magkatotoo? Biglang may napagtripan ka lang sa niban, di ba? Yung ikaw yung napiling sa niban. Yun yung nasa isip ko habang ginagawa ko siya. So, yun lang yung pinaka-kinakatakutan ko po. Kung hindi ko alam kung sino direct, meron na experience kasi meron moment tayo direct no na parang nagtagal lang tayo sa ilaw. Yung parang may moment, ang tagal-tagal ng ilaw, yun lang. Ang butik lang, ganun lang. Pero the rest, wala po talaga. Therese, actually, para na rin para po sa ibang mga cast na rin. So, ano yung mga eerie or weird experience nyo. Si John ulit ang huli para sa set, para makapag-isip ng gusto. Therese. Actually, sa amin, very crucial yung sa amin dahil spiritual siya. So, every shoot, thankfully, yung prod talaga, nagpadasal po talaga sa pare. Every shooting, nagpapadasal po kami sa pare. Kasi nagsushoot din po kami sa isa sa mga oldest churches. Nakalimutan ko lang po yung name ng church, pero I think Baras. Sa Baras po. So, lagi din po kami nagsushoot ng gabi. At ang haba-haba po ng bilang sanib, ang haba ng exorcism na scene, ilang araw po namin sinunod yun. May kwento po kami, for sure ikakwento kasi ito ni Jillian. Kasi narinig namin lahat. Na-cast lang. Habang nag-shoot kami, I don't know what time it was, 1 a.m. or something. Magte-tape na about sa exorcism scene. Biglang may tumunog na merry-go-round, yung ting-ting-ting-ting. Tapos, kasi puro boxes sa likod namin. Nasa isang lumang room kasi kami sa church. Tapos biglang may tumunog, tapos sabi namin, uy, narinig mo yun? Oo, narinig ko rin yun eh. Sabi ni Ashley, tapos parang, direct may merry-go-round ba tayo? Ganyan. Magte-take na, so parang, basta wag na.
So, ginawa namin yung scene, ganyan. Tinanong namin yung art dep, yung PD, kung may ganon silang props. Wala daw silang ganon. Sabi namin parang, hindi, gino-joke time nyo kami, biglang tumunog eh. Tapos wala daw, sa lahat ng boxes, wala namang laman. So, ang ginawa na lang namin, bilang ang haba kasi ng take na to, isinawalang bahala na lang namin. Pero sa totoo lang, natakot talaga kami lahat. Kasi kami lang yung nakarinig na cast. Kami ni Ashley at ni Jillian. Tapos si Kuya Epi rin. Tapos parang hindi nila narinig. Anyway, ayun lang yung kwento namin. Kaya buong time, hindi rin namin makwento sa mismong set. Kasi very eerie din kasi yung mismong context ng ginagawa namin. Ayun. Sa verbal letter, pinakita rin dito kung paano ka magiging matatag. Kailangan mong maging palakas. Kailangan din yung lumaban. So, tayo siguro marami rin makakarelate na kailangan, this time, kailangan na natin lumaban sa ating karapatan. Alright. Tuloy ko yung itinerary namin para makapunta dito. Greatest fear is actually, diretso sagot ah. Greatest fear is actually losing a loved one. Naranasan ko kanina lang. Sa airport kami ng alas 3 ng umaga, kakalakpas lang ng immigration. Habang kinukuha ang tax refund, may nakita kong babaeng nanay. Nagtatalon, nag-iiyak, nawawala yung anak. So, sabi ko, naku, kasama ko anak ko kanina. Ayaw ko mangyari yun. At alam natin yung mga nangyayari with human trafficking, yung mga kidnap na yan. So, yun ang fear ko, mawalan ng loved one ng biglaan at walang rason.